Magandang umaga po muli sa ating lahat na narito na. Purihin po ang Panginoon. At tayo po ay mga sisiawit. Purihin natin ang ating Panginoon. Galing po tayo sa iba-ibang gawain, gampanin. At narito po tayo nagkakatipon para tayo ay magpuri sa Panginoon. Tayo po sama-samang umawit. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay magtaas ng ating tinig muli sa Panginoon. Okay, narito po ang ating mga kapatid para tayo pangunahan sa pag-aawitin. Maging kayo man po mga naka-online, sumabay po kayo sa amin, ha? Amen. He's the wonderful Savior to me. I was lost in sin, but Jesus rescued me. He's the wonderful Savior to me. I was bound by fear, but Jesus set me free. He's the wonderful Savior to me. For He's the wonderful Savior to me. He's the wonderful Savior to me. I was lost in sin, but Jesus took me in. He's the wonderful Savior to me. He's the friend so true, so patient and so kind. He's the wonderful Savior to me. Everything I need, in Him I always find. Is the wonderful Savior to me. For He's the wonderful Savior to me. He's the wonderful Savior to me. I was lost in sin, but Jesus took me in. He's the wonderful Savior to me. He is always near to comfort and to cheer. He's the wonderful Savior to me. He forgives my sin. He dries my every tear. He's the wonderful Savior to me. For He's a wonderful Savior to me. He's the wonderful Savior to me. I was lost in sin, but Jesus took me in. He's the wonderful Savior to me. Amen. My sins are gone. You ask me why I'm happy, so I'll just tell you why. Because my sins are gone. Ready? You ask me why I'm happy, so I'll just tell you why. Because my sins are gone. And when I met the scoffers, you ask me where they are. I'll say, my sins are gone. They're underneath the blood of the cross of Calvary. As far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. To us at the old-time altar, where God came in my heart. And now my sins are gone. The Lord fulfilled possession, the devil did depart. I'm glad my sins are gone. They're underneath the blood of the cross of Calvary. As far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. When Satan comes to tempt me and tries to make me doubt, I say, my sins are gone. You got me into trouble, but Jesus got me out. I'm glad my sins are gone. They're underneath the blood of the cross of Calvary. As far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Amen. Victory in Jesus. I heard an old story, how a Savior came from glory. Amen. Amen. I
heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sins. Amen. The victory. Oh, victory in Jesus, my Savior. Forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He launched me to victory beneath the cleansing blood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He launched me to victory beneath the cleansing blood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea. Amen. They're singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory. Amen. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He launched me to victory beneath the cleansing blood. Amen. He plunged me to victory. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Amen. Praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst at my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my
my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Wonderful singing, Pastor Connie. Maraming Diyos, salamat po ng marami. Meron pong wonderful story na walang iba kundi ang ginawa ng aming Panginoong Hesus. Kasaysayan na nagbibigay at naghahatid ng liwanag sa mundong madilim at sa pusong nadidiliman. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat pinasinag mo ang liwanag ng Ebanghelyo sa aming puso. Walang gumawa ng pagbabago na kagaya ng ginawa ng Ebanghelyo at ng iyong Espiritu sa aming puso. Hindi po ito nagawa ng anumang edukasyon dito sa mundo. Hindi ito kayang gawin ng anumang pag-aaral, pagsisikap, o gawa ng tao ni hindi kayang manahin sa aming mga magulang. Salamat po sapagkat Ikaw ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng awa, Diyos ng kabutihan, Diyos ng biyaya. Ikaw ay Diyos ng pagtitiis. Ikaw ay Diyos ng pangunawa. Kaya kami po ay nakaabot sa pananampalataya, kaya naman kami nakaaawit at nakapagpupuri ngayong gabi. Meron kaming pag-asa na siyang dahilan kung bakit kami nangaririto lahat. Kaya o Diyos, ang aming hiling at dalangin, patuloy kang mangusap sa amin upang kami naman hindi tumigil sa amin ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Magpatuloy na dumaloy habang kami nabubuhay, gamitin niyo po kami. Pangunahan niyo po, mga kapatid namin, mga may karamdaman, ikaw na po ang magpagaling. Inaalala po namin ang aming mga kapatiran na nangangailangan ng iyong tulong, ng kagalingan, lalo na pangangailangan, mga tamang tao na gagamitin mo. Ganon din naman po sa iba't ibang pangangailangan ng inyong mga anak, kabigatan, katitisuran, disappointment sa buhay o kapaguran sa anumang bagay. Ikaw po magbigay ng panibagong lakas. Lagi naming makita na kahit kami may mga pangangailangan sa buhay, dapat kaming magpasalamat dahil meron kaming Diyos na sapat sa lahat ng pangangailangan. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa ngayong gabi, maging mga nasa iba't ibang dako, iba't ibang bansa, iba't iba naming panawagan ng paglilingkod. Ikaw na po manguna at iba't ibang pagkakatipo na ginaganap po ngayon sa iba't ibang dako. Salamat po, pagpalain niyo ang bawat isa na narito ngayong gabi. Ikaw na po magpatibay sa aming lahat na mangyari ang iyong mabuting kalooban kung bakit kami binibigyan mo ng ganitong uri ng mapalad na buhay. Hiling namin ang lahat na ito at dalangin na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen? Amen, amen. Maraming salamat po. Tayo po ay narito ngayong gabi, hindi lang panibagong Wednesday ngayong gabi. Hindi ito yung sabi nga natin ay Wednesday na uli. Kundi tayo naniniwala na ito ay talagang bawat araw special na kaloob ng Diyos sa atin. Amen? Dapat tayong mga katuwa sapagkat hindi naman nabibili ang araw na pandagdag sa buhay. Ito po'y libreng ibinibigay ng Diyos 24 hours a day. Parang sinasabi ng Panginoon, you have another chance, you have another day to live for me. Kaya salamat sa Panginoon. Magbabasa po tayo, isa sa aklat na binabasa natin ngayon, magmula Genesis, nasa Book of Job, sa chapter 12, 1-25. Bakit po napasulat yung aklat ni Job? Kaya po ito ipinasulat sapagkat itinuturo, ganito dapat ang relasyon ng tao sa Diyos. Okay?
Kahit na pag binigyan ka ng Diyos ng pagpapala, magtapat ka. Pag inalis ng Diyos yung pagpapala, magtapat ka pa rin. Amen? So yun ang dapat na buhay natin sa Diyos. Pag binigyan ka ng kaginhawahan, magpasalamat ka, manambahan ka. Pag inalis yung kaginhawahan at pinalitan niya ng kahirapan o kaya tiisin, sumamba ka pa rin. Diyos pa rin siya. Amen? Kaya yun po ang dahilan ba't isinulat ang aklat na para maintindihan natin the whole book. Ha? Okay, narito mga kapatid natin para tayo pangunahan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po magbabasa ng Job chapter 12 verse 1 to 25. Salitan po nating basahin at sa uling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. Nang magkagayoy, sumagot si Job at nagsabi, Walang pag-aalinlangan na kayo ang bayan at ang karunungan ay mamamatay na kasama ninyo. Ngunit ako ay may pagkaunawang gaya ninyo. Hindi ako nahuli sa inyo. Oo, sinong hindi nakakaalam ng mga bagay na gaya nito? Ako'y gaya ng tinatawanan ng kanyang kapwa. Ako na tumawag sa Diyos at sinagot niya. Ang ganap, ang taong sakdal ay tinatawanan. Sa pag-iisip niyaong nasa katiwasayan ay may pagkukutya sa ikasasawi. Naghahanda sa mga iyan upang nangadudulas ang paa. Ang mga tulda ng mga tulisan ay gumiginhawa at silang nangangamungkahi sa Diyos ay tiwasay na ang kamay ay pinagdadalhan ng Diyos ng sagana. Ang mga tolday, ngunit tanungin mo ngayon ang mga hayop at tuturuan kanila at ang mga ibon sa himpapawid at kanilang saysayin sa iyo. O magsalita ka sa lupa at magtuturo sa iyo at ang mga isda sa dagat ay magsasaysay sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ay siyang gumawa nito? Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Hindi ba lumilitis ng mga salita ang pakinig, gaya ng ngala-ngala ng lumalasa ng pagkain niya? Nasa mga matanda ang karunungan at nasa kagulangan ang unawa. Nasa Diyos ang karunungan at kakayahan, Kanya ang payo at pagkaunawa. Narito, siya'y nagbabagsak at hindi maitayo uli. Siya'y kumulong ng tao at hindi mapagbubuksan. Narito, Kanyang pinipigil ang tubig at nangatutuyo mula Kanyang binibitawan sila at ginugulo nila ang lupa. Nasa Kanya ang kalakasan at ang karunungan, ang nadadaya at ang mangdaraya ay Kanya. Kanyang pinalalakad ng mga kasangguni na hubad sa bait at ginagawa niyang mga mangmang ang mga hukom. Kanyang kinakalag ang panali ng mga hari at binibigkisan ng kanilang mga baywang ng pamigkis. Kanyang pinalalakad na hubad sa bait ng mga saserdote. Kanyang pinagbabago ang pananalita ng mga pagtitiwalaan at inaalis ang pagkaunawa ng mga matanda. Sabay-sabay po tayong lahat. Siya'y nagbubuhos ng kutya sa mga pangulo at kinakalag ang pamigkis ng malakas. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y makaupo na. Isang. I've been to a lot of places, I have seen a lot of things. Mine eyes have viewed the beauty of so many wondrous things. From the flowers in the springtime, in a valley deep and wide. From the majesty of mountains, from the ocean's swelling tide. But these things soon fade away, they seem to grow so small when I compare them to the greatest miracle of all. For the greatest thing my eyes have seen
is the changing of life. When a sinner falls down on his knees and brings his heart to Christ, nothing moves my soul to tears like the joy redemption brings. And to witness true salvation is the greatest thing my eyes have ever seen. I have seen the dying, hopeless soul find joy and peace and love. I have seen them pass from death to life by the power of Jesus' blood. From the wealthy born in riches to the poorest homeless man, from the oldest folks to the youngest child who receives salvation's plan. There are many things I'd like to see before this journey ends, but they can't compare to what I see when a soul is born again. For the greatest thing my eyes have seen is the changing of life. When a sinner falls down on his knees and brings his heart to Christ, nothing moves my soul to tears like the joy redemption brings. And to witness true salvation is the greatest thing my eyes have ever seen. For the greatest thing my eyes have seen is the changing of life. When a sinner falls down on his knees and brings his heart to Christ, nothing moves my soul to tears like the joy redemption brings. And to witness true salvation is the greatest thing my eyes have ever seen. Wala nang hihigit na himala sa kaligtasang ating naranasan at nakita natin sa iba. Ano? Marami tayong nakitang buhay na nababago. Amen? At yung mga buhay na nabagong yan ay hindi nagbago kung hindi dumating si Kristo sa kanila at saka sa atin. Okay, tayo po tumayong lahat. Basahin natin ang Romans chapter 10. Romans chapter 10. Simulan natin ang verse 14. Romans 10:14. Basahin natin hanggang 17. Romans 10:14 hanggang 17. Okay, nariyan na po. Say amen. Sabay-sabay nating basahin. 10:14. Ready? Begin. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah saith, Lord, who had believed our report? So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyo. Ang iyong salita ay napakaliwanag upang malaman namin ang mga bagay na mahalaga. Dito po sa mundong ito, maaari kaming magpahalaga sa mga bagay na hindi po tatagal sa walang hanggan. Gaya po ng karaniwang kasabihan, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang tao ay pwedeng madaya, pwede niyang habulin ang paru-paro, at malibang siya sa paghabol sa paru-paro. At nakalimutan niya na ang oras ay mahalaga para sa mas mahalagang bagay.
Kaya tulungan niyo po kami na hindi namin maubos ang aming kanya-kanyang oras sa mga bagay na aming pinapahalagahan at nakalimutan at nakaligtaan naming gampanan ang mas mahalaga sa paningin ng Diyos. Tulungan niyo po kami, dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po ay magsabi ng Amen? Amen. Amen. Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. Ang pag-uusapan po natin ay paano naman ang kaligtasan ng iba. Paano naman ang kaligtasan ng iba? Sa ating pong binasa sa Tagalog Bible, sabi po rito, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa ni yaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti, bagamat ito po'y inuusig sa ibang bansa. Pagkakit po'y nagdala ng mabuting balita patungkol kay Kristo, binibilanggo, kagaya ng aklat ng 16, na inusig po sila sa aklat ng mga gawa. Makikita niyo po. So, yung sinasabing anong pagkagaganda ng mga paa, kaninong paningin nagiging maganda ang paa ng mga nagdadala ng masayang balita? Sa paningin ng Diyos. Sa paningin ng mga tao, lalo na ng mga walang pananampalataya, hindi po maganda sapagkat sinisira natin ang kanilang kultura. Sinisira ng mga ngaral ang kinagawian ng tao. Kaya nahahati ang mag-anak. Kaya sabi lang, mula nang dumating yung Bible na yan, naging masuwayin ka na. Ayan, naging matigas na ang iyong ulo. Wala ka ng oras maghugas ng pinggan sa bahay, puro ka na lang simbahan. Lagi nilang katwiran mo ay simbahan. Well, mga kapatid, hindi naman po dapat ang simbahan maging katwiran para hindi tayo makapaghugas ng pinggan sa bahay. Kundi lalo, dapat ang pangangaral at ang salita ng Diyos, lalong nakita, mas excited tayong maghugas ng pinggan. Kung dati naghuhugas tayo ng pinggan, naglilinis ng bahay, nabubulong-bulong at dadabog-dabog, ngayon ay umaawit na tayo at nagpupuri habang naghuhugas ng pinggan. Dapat yun ang makita, amen? Nakabuti nang makilala natin si Kristo, nakabuti kapag sinabi natin tayo naligtas, ay nakita natin, sabi nga nung inawit kanina, I have no greater thing to see than to witness a man got saved. Kasi nakita natin sa Bible, makikita natin yung taong naligtas na nagkaroon na encounter kay Christ na inalihan ng demonyo, dati sinusugatan ng sarili, sinasaktan ng sarili, parang mga drug addicts. Mga addict, sinusugatan nila sarili nila. Mga magiinom, ganun din. Sinusugatan ng sarili nila. Ang mga magsusugal, ganun din. Sinusugatan ng sarili nila. Ang mga babaero, sinusugatan ng sarili nila. Ang mga nanlalalaki, ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki, sinusugatan ng sarili nila. Nang ma-encounter niya si Jesus Christ, pinagaling sila. Diba? Pagka mga mag-asawa maaway, sinusugatan nila ang sarili nila. Ang mga anak, pagka nagtampo, sinusugatan ang sarili nila. Yan ang istorya ng mundo. Yung mga kurap, tinan nyo, yung mga kurap, sinusugatan yung sarili nila. Hindi nila mapagaling ang sarili nila. Hindi sila makatanggi. Hindi naman sa kulang sila sa pera. Hindi naman sila dahil walang makain. Sobra na nga pera nila, pero hindi nabubusog ang tao. Bakit po? Sapagkat yun po ang kalagayan ng mundong ito. Hindi niya kayang pagalingin ang kanyang sarili. Kaya makikita nyo, mga educated na mga tao, nasa DPWH, nasa DepEd, nasa kung saan-saang mga sangay ng gobyerno, andyan sa airport, andyan sa mga kung saan-saan, kahit mga kapulisan, mga tagapagpatupad ng batas, makikita natin biktima, maging taong simbahan. Wala pong exempted. Kaya nga sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Tama ba? Amen? Ang tao ay puno ng sugat na hindi gumagaling. Ang pinag-uusapan doon, kasalanan. Hindi ng tao mapigil na hindi magkasala. Kaya napakahalaga po nito.
Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano sila magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig na walang tagapangaral? Kaya paano naman yung kaligtasan ng iba? Kinakailangan po ng mangangaral. Paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ibig sabihin, hindi naman sila tunay na sa Diyos. May mga nangangaral na hindi naman talaga sa Diyos. Mali ang kanilang ipinangangaral. Kaya hindi sila mga tunay na sugo. Kaya para malaman natin kung ang talagang nangangaral ay talagang sugo ng Diyos, ang Diyos ay naglagay ng pagkakakilanlan. So kilalanin natin, paano natin makikilala ang tunay na mangangaral. Isa, titignan po natin, Galatia Kapitulo 1, talatang 8 at 9. Okay? So bago tayo dumako sa ating main lesson or message, nariyan po, tingnan muna natin ito. Paano ko makikilala ang mga tunay na mangangaral? Okay. Galatia, Kapitulo 1, talatang 8 at 9. Ito ang isang panuri. Ano ang nakalagay dyan? But though we, or an angel from heaven, kahit kami, sabi ni Apostol Pablo, kaming mga apostol, o kami at ang kanyang mga kasamahan, o isang anghel pa galing sa langit. Nangaral. Nangaral. Kaya lamang ang sabi niya, ang pinangangaral, any other gospel. Preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Pakasumpain ninyo kapag ka mayroong isang nangangaral, kahit na anghel pa yan, galing sa langit, at ang ipinangangaral ay ibang ibanghelyo, iba sa ibanghelyong ipinangaral na namin sa inyo, ay inyong itakwil. Reject. So ibig sabihin, pag mali, hindi tamang ibanghelyo ang dala, ay itakwil. Bula ang mangangaral. Inulit niya sa 9. As we said before, so say I now again. If any man preach any other gospel unto you, than that ye have received, let him be accursed. Si Pablo ay nangaral sa mga tiga-Galacia. At ang ipinangaral niya ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Sabi niya, kung may babalik sa inyong sino man at iba ang ipinangaral na Ebanghelyo kesa tinanggap na ninyo, ibig sabihin ng Apostol Pablo, kung ako yan, hindi ko yan babaguhin. At kung yan ay kagaya ko na tunay na mangangaral, hindi sila magdadala ng panibago o kakaibang uri ng Ebanghelyo, kundi kapareho din ang ipinangaral ko sa inyo. Kung kakaibang ebanghelyo, kahit anghel pa yan, galing sa langit, itakwil ninyo. Amen? So maliwanag po. Maliwanag ba? Say amen. Ano ba yung ebanghelyo? Ano ba yung ebanghelyo? Sabi nung kausap kong teacher, sa amin, pastor, 4 ang ebanghelyo. Sabi ko, ano yun? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Aba, hindi po yun 4. 4 na tao na nagkukwento ng iisang ebanghelyo. Isa lang po ang ebanghelyo ni Kristo. Isa lang. Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing at nabuhay na muli. Yun ang sinabi ni Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 4. Yun yung pinangangaral niya. Para ang tao maligtas, si Kristo ang namatay para sa inyo, inilibing at nabuhay na muli. Kung si Kristo ay hindi namatay, walang kabayaran ang ating kasalanan. Kung si Kristo hindi nabuhay na muli, tayo ay nasa ating mga kasalanan pa, ibig sabihin, hindi tinanggap ang bayad ni Kristo sa langit. Pero kaya siya binuhay na maguli para patunayan na ang kanyang ginawa ay tinanggap ng Diyos sa langit. Ang tanging alay, ang tanging hain na tinanggap ng Diyos para sa katubusan ng kasalanan ay ang dugo o ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. Amen? Kaya sinasabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Talagang siya lang. Walang simbahan, walang gawa, walang tao, walang sino man na pwede, walang santo, walang santa,
na magiging daan ng kaligtasan, si Kristo lang. Yun ang claim ni Kristo. Kaya nang sabihin ni Kristo, I am the, definite article, the way, ibig sabihin, wala ng way, I am the only way, I am the way, I am the truth, I am the life, no man cometh unto the Father but by me. Pinugutan ng ulo ni Kristo lahat ng nag-aangkin na sila'y tagapagligtas. At lahat ng dadalhin ng mga tao, isasabit ng tao, i-suggest sa inyo, irerekomenda, pagtiwalaan natin para maging tagapagligtas. Lahat ng yon, inalis ni Kristo sa listahan. Isa lang ang natira. Siya lang. Yun lang ang angkin niya. Amen. Kaya dapat maliwanag yon. Kaya kapag sinabing si Maria ay comediatrix, maling aral yon. Gawa ng tao yon. Kapag sinabing umanib kayo sa aming relihiyon at sa aming simbahan para maligtas kayo, mali yon. Kapag sinabing magbaptis kayo, magpabautismo kayo, mali yun. Pag sinabing gumawa kayo ng mabuti, sundin niyo ang kautusan, mali yun. Sabi ni Kristo, I am. I am. Ako. Dahil siya lang ang mamamatay para sa ating kasalanan. Ililibing at mabubuhay na muli. Okay, another. Paano nyo malalaman? Sino ang bulaang mangangaral? Okay, let's go. 2 Corinthians chapter 11, verse 4. Para malaman ninyo, at least. Itong dalawang ito, pwede na to. Pero, another. Okay. Kita nyo ba? Kita nyo na. Say amen. Verse 4. Kaya alam nyo, tandaan nyo, markahan nyo na yung Bible ninyo. Markahan nyo yan. For if he that cometh preacheth another Jesus. Another, pag sinabing another of a different kind. Baka Jesus din ang pangalan. Jesus din. Pero Jesus na hindi Diyos, tao lang. May ganyang Jesus na pinangangaral. Baka Jesus na maraming asawa. Jesus na kapatid ni Satanas. May ganyang Jesus. Merong Jesus na kaklase ninyo sa paaralan, nakasama nyo mandaya ng exam. Jesus din yun. Meron ding Kristo ang sabungan. Another Kristo yun. Pero sino mang mangaral sa inyo ng ibang Jesus? Another na ibang Jesus. Jesus na nilikha lamang ng Ama. Hindi siya manlilikha, siya'y nilikha. Hindi siya kasabay ng Ama. Hindi siyang walang hanggan. Siya po'y nilikha ng Ama. Tapos inutusan naman siya ng Diyos Ama, likhain mo lahat ng mga bagay. Hindi po ganon. Ibang Jesus yun. Kaya, maalalaman nyo kung ang mangangaral ay bulaang mangangaral. Number 1, maling kaligtasan ang daladala. Pangalawa, ibang Kristo ang daladalang pinangangaral. For if we have preached another Jesus whom we have not preached, or if ye receive another spirit, another of a different kind. So yung Holy Spirit na ipinangangaral ni Apostle Paul at Holy Spirit na ipinangangaral ng salita ng Diyos, ang Holy Spirit po ay persona. Person. Co-creator, kasama sa paglikha. Ang tawag sa Kanya ay Eternal Spirit. Wala ring simula, wala ring katapusan. Tinatawag na Eternal Spirit, Eternal Son, Eternal Father. Kaya ito pong one God, there are 3 persons in one God, eternal po. Eternal. The eternal God is composed of Father, Son, and Holy Spirit. Pare-pareho po yung persona. Ngayon, meron pong Holy Spirit na tinatawag na ipinangangaral na hindi po persona, kundi siya'y power, kagaya ng kuryente. Siya'y power, some kind of a power. May nagagawa siya, pero wala siyang isip na kanya. Wala siyang pagpapasya na kanya. Wala siyang damdamin. Wala siyang freedom of choice. Siya'y kuryente. Kagamitan lang siya. Ang Holy Spirit sa Bible ay hindi po. Kaya ang sabi ron, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Magkakasama po sila. Sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Persona ang Ama, persona ang Anak, alam nga naman kuryente lang yung Holy Spirit. Isinama siya dun sa matatlong persona, sa dalawang persona. Hindi po, tatlong persona po sa iisang Diyos. Pare-parehong tinatawag na eternal, pare-parehong tinatawag na holy, pare-parehong tinatawag na He, personal pronoun ang ginamit. At pare-parehong nagtuturo, pare-parehong napipighati, nasasaktan, nag-iisip, pumipili, nagsasalita. Pare-pareho. Kaya pagka nangaral daw po ng ibang ebanghelyo, ibang kaligtasan, ibang Kristo, ano pa? Ibang Espiritu. Anong sabi diyan? Ayan, ibang Espiritu. At ibang ebanghelyo. Ayun, nakita natin. Ibang Kristo, ibang Espiritu, ibang ebanghelyo. Ayan, mga palatandaan niya ng mga bulaang mangangaral. Kaya mahalaga po ang pangangaral, pero magtataka kayo, bakit may mga bulaang mangangaral? Bakit may mga bulaang mangangaral? Sapagkat, of course, ang dyablo ay nag-aanyo din na anghel ng liwanag. Gumagawa din siya ng waring kabutihan. At dinadaya niya at inililigaw niya ang mga tao sa pamagitan ng kanyang mga bulaang aral. Kaya dito, sa nakita natin, napakahalaga na sabi rito sa 10:16, datapwat hindi silang lahat ay nakikinig ng masayang balita. Hindi lahat ng tao welcome yung masayang balita. Kasi po, kahit may masayang balita na may kagalingan, may solusyon, si Kristo ang solusyon ng Diyos sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang solusyon sa kawalan natin ng katiyakan. May mga taong hindi nasasayahan kasi para manampalataya ka kay Jesus, kinakailangan kang magsisi sa kasalanan. Kinakailangan bitawan mo, talikuran mo yung ginagawa mong pananakit sa Diyos. Kasi kung bakit bibitawan mo yon? Kasi nasasaktan ang Diyos. Yun ang reason ng pagsisisi. Hindi dahil masamang manigarilyo, masamang mambabae, masamang magnakaw. Kaya naging masama yon sa paningin ng Diyos, mali. Nasasaktan ang Diyos, na-o-offend ang Diyos. Ang banal na Diyos ay hindi natutuwa na makita niya na tayong kanyang mga nilikha, tayo pa ang lumalampas sa kanyang batas, tayo ang sumusuway sa kanyang kagustuhan. Kaya tayo ay nagiging kagamitan ni Satanas para yung galit ni Satanas sa Diyos, tayo ang gamitin niya para saktan natin ang kalooban ng Diyos. Kaya naman tayo, gusto ng Diyos, mangagsisi. Paano tayo mangagsisisi? Kinakailangan tayong makapakinig, kinakailangan ng mangangaral. Kaya ang kaligtasan ng iba, napakahalaga ng may mangangaral. Okay? So, una po, makikita natin, ang mangangaral ay pangunahing kailangan upang ang mga tao ay makapakinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Makapakinig ng tamang Kristo, tamang Ebanghelyo, tamang Espiritu. Mahalaga ang mangangaral. Kayo ay mahalaga. Mahalaga ang bawat isa. Kung walang mangangaral, sabi ng Bible, walang makakarinig. Kung walang makakarinig, walang mananampalataya. Kung walang mananampalataya, walang tatawag sa Panginoon. At kung walang tatawag sa Panginoon, walang maliligtas. Amen? Tama ba? Maliwanag, di po ba? Kanina, meron kaming binili dyan sa mall. Pagkatapos naming bayaran, wala pa namang customer, sabi ko kay Esther Donna, sandali, sisharan ko ng gospel yung dalawang tindera. Sabi ko, wala pa naman kayong customer. Okay lang ba? May share ko sa inyo. 7 minutes. Opo, pwede ho. Sige ho. Okay, sige. Pahiram ako ng papel. Tsaka ballpen. Nag-drawing ako. Gospel presentation. Kayo bang dalawa? Kung namatay kayo kahapon, yan ang tanong ko sa kanila eh. Kayo bang dalawa? Kung namatay kayo kahapon, tiyak niyong sa langit kayo pumunta? Sabi nila, Pastor. Sabi nung isa, hindi ko alam. Sabi naman ng isa, sa langit po ako. Kung sa langit ka pupunta,
Kailangan bang gumawa ng mabuti para tayo dalahin sa langit? Sabi niya, opo. Okay. Alam mo ba kung gaano karaming mabuting gawa ang kailangan para tanggapin ka sa langit? Hindi po. Kadalasan naman, ganun ang tao eh. Sinasabi lang nila, gagawa ng mabuti, pero pag tinanong mo, gaano karaming gawang mabuti ang kailangan para tanggapin ka sa langit, hindi ng tao alam. Basta siya'y gawang-gawa lang ng mabuti, inaakala niya, baka sakali, tanggapin ako ng Diyos sa langit kasi hindi naman ako nagpapakasama, nagpapakabuti naman ako. Pero ang tanong ko, nagpapakabuti ka nga, pero ang tanong, kaya mo bang abutin yung nire-require ng Diyos na kabutihan para tanggapin ka sa langit? Alam mo ba kung anong requirement na kabutihan? Hindi. Papasahin ko sa iyo para makita mo. Matthew chapter 5, verse 20. Okay, tingnan niyo Matthew chapter 5, verse 20. Tingnan natin. Matthew 5:20. Tandaan niyo na yan, guhitan niyo na yan. Markahan nyo na sa Bible nyo para makita ninyo at ma-share nyo sa iba. Yung mga taong akala nila lagi gagawa ng mabuti at nagsisikap gagawa ng mabuti, hindi naman nila alam kung ano ang rini-require ng Diyos na dami ng kabutihan. Matthew chapter 20, mula mismo sa bibig ng Panginoong Hesus, "For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven." Ilagay mo nga sa Tagalog yan, kapatid. In no case. Pag sa Tagalog natin inilagay yan, para medyo manamnam natin sa Tagalog nating lengguwahe. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, lalo na mga taong nagsisikap magpakabuti sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, yun ang mga kausap niya. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga iskriba at mga Pariseo, kung hindi hihigit, sa anumang paraan, hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Pag hindi nyo nahigitan yan, kung mapantayan ninyo, hindi pa rin kayo papasok. Dapat higitan nyo. Pag hindi nyo nahigitan, kahit na anong paraan, hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Maliwanag po. Amen? Kinakailangan lampasan, higitan. Tanong ko dun sa dalawa, alam nyo ba kung gaano kababait ang mga Pariseo? Hindi po. Okay, babasahin natin para malaman nyo. Gaano kabuti ang mga Pariseo? Pilipos, Kapitulo 3. Tingnan ninyo. Pilipos, Kapitulo 3. Ang tatanungin natin, Pariseo. Para siya mismo magsabi, ano yung kanilang narating? Ano yung kanilang na-achieve? Gaano sila kabait? Okay? Talatang 5. Pilipos 3:5. Si Apostol Pablo ay dating Pariseo bago siya maging Kristiyano. Siya ay miyembro ng relihiyong Judaismo. At siya ay kabilang sa sekta ng mga Pariseo. Pag sinabing Pariseo, pinaka mahigpit na tagasunod ng kautusan. Magmula pagkabata, pinasunod na sila. Tinuli ng ika-8 araw. Sino sa inyo dito ang tinuli ng ika-8 araw? Wala. Lahat tayo bagsak sa unang utos. Mga tinuli tayo, malalaki na tayo. Yung iba sa inyo ay mas malalaki na. Okay. Ito ang nangyari. 5. Circumcised the 8th day, sabi niya, talagang pagkasanggol pa lang, pinasunod na yung kautusan. Of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Verse 6. So, Pharisee siya. Kung pag-uusapan ni pagsunod sa kautusan, Pariseo, pinakamatinding tagasunod. Verse 6. Concerning zeal, persecuting the church, dahil ng katapatan ko sa relihiyong Judaismo, inusig kong iglesia ng Panginoong Hesukristo dahil ng aking kamangmangan. Sabi niya. Concerning zeal, persecuting the church, yun ang mahirap sa meron kang zeal, kulang ka ng knowledge. Right knowledge. So, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, ano yung meron siyang naabot? Blameless. Walang kapintasan. Walang kapintasan. Tinanong ko yung dalawa. Ikaw, Iha, masasabi mo ba na wala kang kapintasan? Ay, meron ho. Ay, ikaw naman, Iha, meron ka bang kapintasan? Ay, meron ho.
ang mga Pariseo andito, walang kapintasan. Sabi nyo, andito tayo sa baba ng Pariseo, may kapintasan. Hindi man lang tayo nakaabot dun sa Pariseo na walang kapintasan. Andito tayo, may kapintasan. Hindi sila papasok, lalo na tayong hindi papasok. Ang papasok daw, higitan yung mga Pariseo. Ano po bang hihigit sa walang kapintasan? Walang kasalanan. So, ang hihigit sa walang kapintasan, walang kasalanan. Perpekto. Ibig sabihin, pag ang tao tumingin sa iyo, walang makitang mali, wala kang kapintasan. Kasi walang makita ang tao Pero pag ang Diyos ang tumingin, nakikita niya sa loob ng puso, naiinggit din pala. Hindi lang kita ng iba. Nagtatanim din ng sama ng loob, hindi lang kita ng iba. Nagnanasa din pala, hindi lang kita ng iba. Kaya kita ng Diyos yung kasalanan sa isip at sa puso na hindi kita ng tao. Kaya sa tao, wala kang kapintasan. Pero sa Diyos, marami kang kasalanan. Ang hinahanap ng Diyos, walang makita ang Diyos na kasalanan sa tao. Yung ikaw ay perpekto. Yun. Kaya ang tanong ko, kaya nyo bang maging perpektong dalawa? Ay hindi po. Yun. Ang masaklap niyan. Sa impyerno ang punta natin pareho. So, pahiram ako ng papel. Niruwingan ko sila. Ito ang langit. Ang Diyos na sa langit. Ang Diyos perpekto. Ang standard ng langit perpekto. Pag hindi ka perpekto, hindi ka pwede sa langit. Simbolo palas R. Ibig sabihin, absolute righteousness. Katuwirang walang halong kasalanan. Yan ang meron ng Diyos. Yan ang requirement. Kaya yung mga anghel na naroon na sa langit, nang magkasala, dahil hindi na sila perfect, pinalayas ng Diyos. Pinaalis yung mga nasa langit na. Si Eva at si Adan, nung magkasala, pinalaya sa halamanan ng Eden. Hindi na tayo pwedeng magsama kagaya ng una dahil kayo ay may kasalanan na hindi na kayo perfecto. Meron na kayong dungis. At ang Diyos ay malinis. Siya ay pure. Kahit tayo, ayaw nating isama yung damit na marumi sa damit na malinis. Ayaw nating pagsamahin yung ulam na hindi panis at saka yung ulam na panis. Hindi natin pinagsasama. Ayaw nating tumabi, matulog sa taong nasa galing sa kanal, amoy kanal at tayo na may bagong ligo. Tayo kumikilala din ng kalinisan. Tama? Amen? Lalo na ang Diyos. Kaya hindi pwede sa langit ang mayroong kasalanan. Dapat perpekto. Kaya kung sinasabi nyo kayo ang gagawa, dapat maabot nyo yung pagiging perpekto. So hindi nyo alam, hindi nyo kaya. Ngayon, alam nyo na kung anong pamantayan ng langit, hindi nyo kaya. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo, paano ng Diyos tatanggapin sa langit ang kagaya natin. Yan ang yan ang Kristong totoo. Pag nakilala nyo ang totoong Kristo, pag nadinig nyo ang totoong Ebanghelyo at ang totoong Espiritu ng Diyos, makakatiyak kayo na sa langit kayo pupunta. Kaya mahalagang may mga ngaral. So ibinahagi ko dun sa dalawa. Nakikinig yung dalawa, nakikinig. Sila nagbabasa ng Bible. Maya-maya tumanggap yung dalawa. Tumanggap sa Panginoon. Di ba nakakatuwa? Nakakatuwa. Sa kaunting panahon, naging maliwanag po sa kanila ang paraan ng kaligtasan na dating akala nila nung una sila ang gagawa. Kaya mahalaga ang mga ngaral. Amen? Mahalaga kayo. Huwag niyong isiping baliwala kayo. Pag hindi kayo nangaral, okay lang. Hindi po mga kapatid, pag hindi tayo nangaral, napapahamak ang mga tao. Pag hindi tayo nangaral, nagbubunyi ang demonyo. Pag hindi tayo nangaral, mga mamatay ang mga tao at pupunta sa impyerno nang hindi nila alam na, hindi nila dinig ang sagot. Gayong alam naman natin yung gamot sa kanilang sakit. Buti na lang, siguro kung itong soul winning, networking na mayroong mga kinikita, pagka ikaw ay may nasyaran at tumanggap, merong kang 10,000 kada kaluluwa. Ano kaya ang gagawin natin? Kung merong katapat na sinabi ang Panginoon na, okay, kung kayo'y mangangaral, may isang tumanggap na kaluluwa, tatanggap kayo mula sa langit, bigla na lang lilitaw sa ibabaw ng lamesa mo 10,000 pesos. Kada isa. Sa palagay ninyo, ano ang gagawin natin? Tiyak mag-uunahan tayo. Sisipagin tayo, tiyak. 10,000
Lalo na kung 100,000. Pero tingnan ninyo, ang dami nating dinaanan, ang dami nating nakausap throughout the week. Tindera, pasahero, kapitbahay, katrabaho, kaeskwela, kaibigan, kamag-anak. Yung mga hindi natin naisip na may pagkakataon. Kung may pagkakataon, ha? Hindi natin naisip. Tayo, para-para tayo. Hindi ako exempted. Lahat tayo. Meron tayong mga napabayaang pagkakataon na hindi natin na-share yung totoong ebanghelyo, totoong Kristo, at totoong Espiritu ng Diyos. Hindi natin na-share. Kala natin ang pagiging Kristiyano yung nabubuhay lang tayo na hiwalay sa kasalanan. No, hindi po. Bahagi yon. So ang mga ngaral ay pangunahing kailangan upang ang mga tao ay makapakinig ng Ebanghelyo. Pag sinabi natin Ebanghelyo, magandang balita. Kaya sabi ko sa kanila, okay, ito ang langit. Dito naman sa baba, ito ang impyerno. Ano naman yung impyerno? Ang impyerno ay puntahan ng mga tao na parurusahan dahil bumagsak sila sa standard ng langit. Ang standard ng langit, perfection. Pag hindi ka perfect, ibig sabihin nagkasala ka. Para hindi ka maging perfect, isang kasalanan lang, isa lang. Wala ka na. Kaya si Eva at si Adan, isa lang. Kinagat lang yung prutas ng basama, pagkalang ng masama at mabuti. Bagsak na sila. Wala silang pinatay. Ang Diyos naman hindi madamot. Pero kayo sumuway sa simpleng utos. Kaya wala sa Bible yung cardinal sin at saka mortal sin. Di ganon. Sa Bible, pag nagkasala ka, basta lumabag ka, akala yata ng tao ang kautusan ang pagsusulat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinakamahalaga, mas mahalaga, mas mahalaga, 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 mahalaga. Hindi pinakamahalaga. Hindi po ganon. Ang kautusan po, hindi po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Pantay-pantay ang halaga nun kung baga sa halaga. Lahat yun mahalaga. Alin dun ang labagin mo, kamatayan ang bayad. Amen? Maliwanag po. Ha? Pantay-pantay ang kautusan. Bakit po? Iisa ang nag-utos nun eh. Alin man dun ang labagin mo, ang nilabag mo, yung nag-utos. Kung nag-utos ng number 1, ang Diyos, pero ang nag-utos ng number 2, yung anghel lang, ay mas mabigat yung number 1 kasi Diyos ang nag-utos. Pero hindi eh. Yung 10 Commandments eh. Isa nag-utos ang Diyos eh. Kaya alin man dyan ang labagin mo, nilabag mo ang Diyos. Wala diyang mortal, wala diyang binyal. Ha? Lahat ng yan, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya kung walang mangangaral, walang makakarinig. Pag walang nakarinig, walang mananampalataya. Pag walang nanampalataya, walang tatawag sa Panginoon. Pag walang tumawag sa Panginoon, walang maliligtas. Kaya ang utos ng Panginoon, anong sabi niya? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Go ye into all the world. Yun ang utos niya sa kanyang mga alagad ng kanyang kapanahunan. Hanggang ngayon, ito pa rin ang utos sa ating lahat. Lagi pa rin ang desire natin, preach the gospel to every creature. Di ba yun ang sabi ng Bible? Every, bawat nilalang, bawat nilikha, bawat tao. Pangaral nyo yung pagliligtas ni Kristo. Hindi po yun ipangangaral na para bagang ipangaral mo sa Kanya, pero ang totoo, hindi si Kristo namatay para sa Kanya. Hindi po ganun yun. Pagka sinabi ni Kristo, ipangaral nyo ang Ebanghelyo na si Kristo'y namatay para sa kanyang kasalanan, inilibing at nabuhay na muli, ipangaral nyo sa bawat tao, totoo yung intensyon ng Diyos na sabihin mo, merong kaligtasan para sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na namatay para sa iyong kasalanan. Si Kristo'y namatay talaga para sa iyo. Lahat ng tao ang kabayaran ng kasalanan na kay Kristo. Walang tao na hindi ni Kristo binayaran ang kasalanan. Yung nagsasabi at nagtuturo na si Kristo'y namatay, hindi para sa lahat, sila lang yun. Hindi po yun Bible. Ang Bible ay nagtuturo na ipangaral mo sa lahat ng tao ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen? So lahat po, pagka sinabihan ko, wala pong pinipili ang Diyos na ako'y namatay para sa Kanya, dito hindi, dito namatay ako, dito hindi. Hindi po ganon. Si Kristo'y namatay para sa lahat, ini-o-offer niya ang kaligtasan sa lahat. Pero ililigtas lang niya, pinili ng Diyos na iligtas ang sino mang mananampalataya.
Desisyon yun ng Diyos. Kasi kung gusto niya iligtas lahat, ligtas na lahat. Wala na akong sasabihin, wala na yung pangangaral, basta lahat kayo pinatatawad ko na, lahat ako mamamatay, ako na lahat magbabayad para sa inyo, okay na, ariglado na yon. Basta lahat kayo, dadalhin ko na kayo sa langit. Pwede naman gawin yun ng Diyos eh. Pero hindi ganun ang ginawa ng Diyos. Ang ginawa niya, ang tao, binigyan niya mula sa simula, bago pa ang tao magkasala, binigyan niya na ang tao ng kakayanang pumili. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagpili. Hindi kita pipiliting ibigin mo ako, hindi kita gagawing robot na ibigin mo ako. Ikaw ang pipili kung iibigin mo ako o hindi. At ang pag-ibig natin sa Diyos ay masusukat sa ating pagsunod. Kaya sabi niya, if you love me, keep my commandments. Hindi yan sinabing, if you love me, give me 1 million pesos. Hindi ganun eh. Sabi na po na, if you love me, keep my commandments. Ipakita mo sa akin, ako'y mahal mo sa pamagitan ng pagsunod mo sa aking mga utos. Kaya ang pag-ibig po ay choice. Inibig niya tayo, pero hindi niya tayo gagawing robot para ibigin natin siya. Malamig na pag-ibig yon, pag-ibig ng robot. Inibig niya tayo, ang gusto niya, ibigin din natin siya. Kaya sabi doon, we love Him because He first loved us. So ito ang langit, perfection ang kailangan, etong impyerno, lahat ng bagsak sa standard. Okay, sabi ko dun sa dalawang kausap ko, ilagay ko yung pangalan nyo dito. Eto kayo, dirawin ko yung tao, eto ka, marami ka nagawang kasalanan, may hatol ka ng kamatayan, ikaw ay natakdang pumunta sa impyerno. Dahil bagsak kayo sa standard. Maliwanag ba? Opo, okay. Paano naman kayo dadalhin ng Diyos sa langit, kayo papunta sa impyerno? Ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng tagapagligtas. Nag-drawing ako ng cross. Si Kristo, nagkatawang tao, siya lang ang nabuhay ng perpekto dito sa lupa. Yung buhay na ipinamuhay niya, yun yung buhay na sana ipinamuhay natin. Pero bumagsak tayo. Hindi natin kinaya. Pumili tayo ng mali. Si Kristo hindi pumili ng mali kahit minsan. Kaya si Kristo lamang ang nabuhay ng perpekto, ilalagay ko, simbolo ng perpektong katuwiran, plus R. Si Kristo meron ito, ang Diyos meron ito, sila pwedeng magsama, tayo, negative R. May nagawang mabuti, pero may halong kasalanan. Yan tayo. Ngayon, anong hinihingi ng Diyos sa atin? Ang hinihingi ng Diyos sa atin, Aklat na mga Gawa, 17:30. Pare-parehong iniuutos ng Panginoon sa lahat ng tao, sa lahat ng dako. Okay, tingnan natin. So, memorize this, ha? Memorize nyo to, mga kapatid. 17:30. Para alam nyo kung anong nire-require ng Diyos sa lahat ng tao. Lahat ng tao, lahat ng lahi, lahat ng dako, lahat ng bansa. One requirement ng Diyos, ito ang sinasabi at ipinangaral ni Apostol Pablo. 17:30. And the times of this ignorance, yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung maling pagkakilala sa Diyos, and the times of this ignorance, God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Sino inutusan niya magsisi? All men everywhere to repent. Alam niyo po, minsan yung salitang all, hindi ibig sabihin all. Talagang literally all. Tama yon. Pero merong mga bagay sa Bible na pag sinabing all, ang ibig sabihin talaga all. Halimbawa, all have sinned. Sino sasabihin mo diyang makasalanan? Di all, literally, all have sinned. Hindi pwede sabihin yun ay para lang sa mga pinili o para lang sa mga hindi pinili. Pag sinabing all, pwedeng hindi all, literally. Halimbawa, sample, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, Acts chapter 2. Ibubuhos ko, I will pour my spirit upon all flesh. Yung salitang all, flesh, ibubuhos ko ang aking espiritu, hindi literal yun. Ibinuhos lang ang espiritu sa mga mananampalataya. Ano yung sabihin ng all flesh? Maliwanag ang sinabi ng Bible. Efeso 1:13, at kayo'y tinataka ng Espiritu matapos ninyong manampalataya. Yung palang all flesh doon, lahat ng lahi, sa lahat ng dako, na mananampalataya. Hindi lahat ng tao. Amen? So, merong pinagagamitan yung salitang all
na nililiwanag ng Bible, na hindi talaga literal na all. Pero merong mga all sa Bible, na kapag sinabi ng Bible na all, literal, lahat, walang pinipili. Tulad ng sinabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Literal yon, all yon. Ganon din ito. He commanded all men everywhere to repent. Siya nagpunta rito para sa mga makasalanan at inuutusan niya lahat ng makasalanan, magsisi silang lahat sa lahat ng dako. All, literal. Okay, so nung utos ng Diyos, magsisi sa lahat. Kayong dalawa, inuutusan din kayo, magsisi kayo. Pangalawa, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Napakapangit naman. Napakapangit naman. Kung ipakikilala mo sa aking Diyos, kumbaga kayong lahat ang tao. Kayong lahat ng tao. Ang inibig ko lamang sa inyo ay ito lang mga nasa unahan. Ito lang, itong mga 2, 4, 6, 8. Ito lang 8. Ito lang 8 ang inibig ko. Kayo, na natira, hindi ko kayo inibig. Dahil inibig ko itong 8 ito, dito lang ako namatay. Sa inyo, hindi ako namatay. Hindi ko kayo gustong iligtas. Itong 8 lang ang gusto kong iligtas. Yan ang tawag dyan ay Calvinism. Yan ang aral ng Calvinism. Yan ang tawag ng hyper-Calvinist. Para alam ninyo ang termino. Para kung makasalubong nyo, kilala nyo ang paniniwala na hindi natin pinaniniwalaan dahil kontra sa sinasabi ng Bible. Okay pa? Pero, igagalang yung paniniwala ng iba. Halimbawa, yun ang paniwala nila. Okay, hayaan nyo sila. Huwag nyo nga awayin. Huwag nyo sisiraan. Huwag nyo lalaitin. Bakit? Nag-aral sila. Yun ang kanilang tingin. Di bahala sila doon. Amen? Tama ba? Amen? Huwag nyo pipilitin na maniwala sa inyo. Kagaya din naman natin. Hindi tayo papilit. Bakit? Ako, personally. Paliwanag mo sa akin. Ako naman, open ako eh. Mga kapatid, ako open ako. Paliwanag mo sa akin. Kung talagang ang Diyos, tama ang interpretasyon mo. Kasi interpretasyon niyang inyong yan eh. Yung akin, interpretasyon din. Yung iyo, interpretasyon din. Kung tama ang interpretasyon mo, na si Kristo ay namatay lang dito sa 8. Hindi siya namatay sa lahat. Anong klaseng Kristo, anong klaseng Diyos ang pinakikilala mo sa akin? Siya ba'y Diyos na mabuti? Yan ang magiging tanong ko. Kailan siya naging mabuti? Dun sa napakarami. Pero mo sa napakarami, hindi siya naging mabuti. Dito sa kakaunti, mabuti siya. Ay, hindi ganyan ang pagkakilala ko sa Diyos. Ang sabi ng Bible, for God so loved the world. Ang kanilang interpretasyon doon, world of the elect. Hindi yung buong mundo. Hindi lahat ng tao minahal. Well, mahirap kung tanggapin yon. Bakit? Ang Diyos mismo ang nagtuturo, sabi niya, ibigin niyo ang kaaway ninyo. Ibigin niyo ang kaaway ninyo. Hanggat maaari gumawa kayo ng mabuti sa lahat ng tao. Ganon ang tinuturo ng Bible. So lahat ng tao, tinuturuan tayo ng Diyos gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Tapos siya hindi gagawa ng mabuti sa ating kapwa, di iba ang tinuturo niya, double standard siya. Naku, madaming kukontrahin po yung ganyang paniwala. Kaya ako, sa atin, tayo as a church, mga kapatid, we focus on the kind of God na inire-reveal ng Bible na ang Diyos na ito ay sagana sa awa, sagana sa biyaya, sagana sa kagandahang loob at kabutihan at pagmamahal. Inibig niya ang lahat ng nagkasala, pero pinagpasyahan niya na iligtas lamang ay ang sinumang mananampalataya. Doon pumapasok yung sovereignty of God. Ako ang pipili ng aking ililigtas. Ang ililigtas ko lang ay sinumang mananampalataya. Ganon. Kaya itong impyerno, ito yung lugar ng kaparusahan. Pag kayo nagsisi ng kasalanan at kayo nanampalataya kay Kristo, halimbawa nagdesisyon kayo ngayong gabi, kayong dalawa, nagpasya kayo, nagsisikit na ng palataya, ano mangyayari? Lahat ng kasalanan ninyo, aakuin ni Kristo, tatalab. Yung ginawang bayad ni Kristo, tatalab sa iyo ngayong gabi.
bayad ang kasalanan mo. Pag binayaran niya ng kasalanan mo, may babayaran ka pa ba? Wala na. Buhay ka pa, ang kasalanan mo, bayad na. At dahil ang kasalanan mo, bayad na, ngayong buhay ka pa, ngayon, ora mismo, ngayong araw na ito, ang impyerno magsasara sa iyo. Isasara ng Diyos ang impyerno, bakit? Nakipagkasundo ka sa Kanya sa araw na ito. Umamin ka na ikay makasalanan. Umamin ka na kailangan mo ng tagapagligtas. Kinilala mo ang Kanyang anak bilang tagapagligtas. Magkakasundo kayo ng Diyos. Hindi na siya nagagalit sa iyo. Ang gagawin niya, lahat ng kasalanan mo, tatalab na, bayad na ni Kristo. Kaya ang impyerno, magsasara. Tapos, yung katuwiran ni Kristo, ibibigay sa iyo. Kaya magkakaroon ka ng perfect righteousness. At dahil meron ka ng perfect righteousness, wala kang bahagi dyan, wala kang ginawa dyan, wala kang idinagdag dyan. Kumpleto yan, perfecto, galing yan kay Kristo. Nang tanggapin mo yung perfect righteousness mula kay Kristo, question, yung bang perfect righteousness mo galing kay Kristo ngayon, pasado ka na ba sa standard ng langit? Yes, pareho na kayo. Kaya dahil pasado ka na sa standard ng langit, ang langit magbubukas. Anytime na mamatay ka, ang langit, welcome ka. Kaya ano ang kaibahan ngayon? Nung wala pa si Kristo sa iyo, ang impyerno bukas, ang langit sara. Nang tanggapin mo si Kristo ang tagapagligtas, ang impyerno nagsara, ang langit nagbukas. Yun ang nangyari sa tulisan sa krus. Nang siya'y magsabing, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian, ha? Walang kinalaman yun sa eleksyon, ha? Walang kinalaman yun sa whosoever will. Kaya minsan, maigi pa minsan yung hindi mo alam mga doktrinang yan para hindi nalilito. Simple lang ginawa niya. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Wala siyang maraming alam na doktrina. Ang alam niya, ako makasalanan. At eto ang tagapagligtas. So, nagsisi siya. Tumawag siya ng Panginoon. Dati wala siyang pinapanginoon. Ngayon, kumilala siya. Ang tawag doon, repentance. Alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Nagtiwala siya na kaya siyang iligtas ni Kristo. So, repentance and faith. Anong sabi ni Kristo? Binalikan siya ni Kristo. Binalikan siya ng salita. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Walang binyag. Walang bautismo. Walang pamisa. Hindi nakasunod sa Ten Commandments. Hindi mabuting tao. Walang tinawagang santo at santa. Hindi membro ng ating mga simbahan. Pero naligtas ba o hindi? Naligtas. Bakit? Tamang Kristo ang nilapitan. Tamang Ebanghelyo ang tinanggap. Tamang Espiritu ang nagpaunawa at tumahan sa Kanya. Ganyan po. Kaya mahalaga yung pangangaral. Mahalaga na ang tao may napakinggan. Napakinggan nyo dun sa mga tao Kung ikaw ang anak ng Diyos, pakala mo sarili mo, pati kami. Ba na din ito? Anak pala ng Diyos to. Ito pala yung tagapagligtas. Ito pala ang Kristo. Ito pala ang Mesiyas. Nung una, di ba, pag binasa nyo sa Bible, nagmumura pa siya nung una. Pinapako sila, nagmumura siya. Dalawa sila nung katabi niyang magnanakaw. Pareho sila nagmumura. Pero naobserbahan niya, nadinig niya si Kristo, Ama, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. First time siyang nakapakinig na nagpako sa kanya, pinatatawad. Hindi nagmumura, hindi nagwawala, hindi masama loob, hindi naghihigante, hindi naghihimutok. Pagpapatawad, tumawag sa Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nakapakinig siya ng mensahe ng pagpapatawad. At yun, that moment, yun ang kailangan niya. Kapatawaran dahil punong-puno siya ng kasalanan. Wala siyang kaalaman sa election, whosoever will, kung ano namang mga doktrina na malalalim at kung ano pa na dapat. Wala siyang kaalam-alam doon. Kaya minsan, yung dami ng aral ng mga doktrina, nagpapahirap para ang mga tao makaunawa. Gawin nating simple, mga kapatid. Kahit sino ang kausapin natin, sabihin natin sa kanila, with all our hearts, si Kristo ay namatay para sa iyo.
Si Kristo ang nag-provide ng para sa ikapatawaran ng iyong kasalanan at pinahahatid niya ang magandang balita na pwede kang mapatawad, pwede kang makatiyak ng langit at maalis yung hatol ng impyerno sa iyo kung magsisisi ka at mananampalataya. Kaya mahalaga po ang pangangaral ninyo at pangangaral ko. Kaya mga kapatid, aralin ninyo, mag-aral kayo, paano ba isi-share ang gospel? Huwag kayong makontentong nahihiya ako, hindi ko kaya, nahihiya ako. Nahihiya ka. Pero isipin mo, kung yung nag-share sa iyo nahiya, hindi ka na-sharean, ano kaya nangyari sa iyo? Di ba? Kung yung nag-share sa iyo, ang katwiran ay kagaya mo, hindi ka na-sharean tuloy, eh di pag namatay ka, sa impyerno ka pupunta. Amen? Kaya hindi mo dapat siyang panatilihin katwiran. Inuudyukan ka ng dyablo maging mahiyain. Ang sinasabi ng Diyos, ikaw ay mangaral, mag-share ka. Huwag kang mahiya at huwag mong ikahiya. Kung nakakaramdam ka ng hiya, i-overcome mo yung iyong hiya. Para sa kaligtasan ng iba. Kaya ang utos ng Panginoon, go ye into all the world, preach the gospel. This is a very bold step for anyone. Na mag-desire, Lord, gamitin mo po ako parang ibang mga tao sa ibang bansa ay makapakinig. It's a big dream. It's a big goal. Ha? Pero hindi tayo binigyan ng panahon ng maliit na goal. Hindi sinabing, preach the gospel to your neighbor. That's it. Preach the gospel to your brother or to your sister. That's it. No. Sabi ng Panginoon, go ye into all the world. Huwag kang tumigil sa iyong pamilya, sa iyong kamag-anak, sa iyong kaibigan, sa iyong kapitbahay, sa iyong kaeskwela, sa iyong katrabaho, sa iyong kalahi. Huwag kang tumigil hanggang may mga tao pang hindi nakakakilala. Nasain ninyo na makapakinig ang mga taong yon. Eh paano pa natin nahangarin makapakinig yung mga tao ron na hindi natin kaano-ano? Eh yung kaano-ano natin, hindi natin masyaran. Paano? Yung katrabaho mo, kasama mong kumakain sa restaurant, hindi mo masyaran, nahihiya ka. Paano mo nga abutin yung mga Chinese? Yung mga Japanese? Paano natin naabutin sila? Eh yung mga katabi mo ng kumakain, hindi mo nasyaran. Kaya ang utos ng Panginoon, go into all the world. Ang mensahe ng kaligtasan. Kaya sabi ng Romans 10:14, how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Kung walang magdadala, walang makakarinig. Kung walang makakarinig, walang sasampalataya. Kung walang sasampalataya, walang maliligtas. Kaya kung walang mangangaral na ipinadala ang Diyos, walang sino man sa atin na makakapakinig. At walang makakaalam ng pagliligtas ng Diyos. Tayo na may mga kagaya din nila, mga binulag ng dyablo. 2 Corinthians 4:3 and 4. May kausap po ako kanina, may sineran po ako kanina, sabi ko sa kanya kanina, hindi ko alam kung anong kalagayan mo, hindi kita pwedeng hatulan kung ikaw ay ligtas o hindi ligtas. Pero ang Biblia ang magsasabi sa iyo kung ikaw ay ligtas o hindi. Para malaman ko kung ikaw ay ligtas o hindi, dahil hindi kita pwedeng hatulan, tatanungin kita, ano ang paraan para ikaw ay mapunta sa langit? Pastor, parang sagot niya sa akin, 17 taon na siyang nakakapakinig sa Baptist Church. Paulit-ulit, hindi man araw-araw, hindi man linggo-linggo, pero ilang ulit sa isang taon nakakapanig. For 13 or 17 years. Sabi ko, sige, ano ang paraan mo ng kaligtasan? Sabi niya, gagawa ng mabuti. Bibigyan kita ng 5 choices. Choose the best answer. Alin dito ang sagot mo? Number 1, para ka maligtas. Anong formula ang gagamitin mo? Manampalataya at gumawa ng mabuti, maliligtas. Pangalawa, manampalataya, gumawa ng mabuti at magsisi, maliligtas. Pangatlo, manampalataya at magsisi, maliligtas. Pang-apat, manampalataya, magsisi, gumawa ng mabuti, magpabautismo, maliligtas. Pang-5, manampalataya,
magsisi, gumawa ng mabuti, magpabautismo, magtiis hanggang sa wakas. Alin dyan ang pipiliin mo para ka maligtas? Pili siya. Ito, pastor, number 5. Lahat naroon eh. Naroon. Okay? Next question. Kung nakapili ka na, kung pili mo number 5, next question. Paano kung ang sagot mo ay mali? Anong sabi ng Bible? 2 Corinthians 4:3, basahin natin. If our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Ano ibig sabihin ng lost? Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So pag ikaw ay lost, you are not saved. Yan ang sabi ni Jesus. O, titignan natin. O, pinakiliwanag ko sa kanya ang gospel. Naintindihan niya, hindi kasama ang binyag? Yan. Bininyagan ba? Hindi. Nasunod ba ang kautusan? Hindi. May nagpamisa ba? Wala. Tumawag ba sa santo, santa? Hindi. Naligtas ba sa pamagitan ng Jesus? Yes. Anong nangyari lang? Nagsisi at nanampalataya. Kung ganon, mali ang sagot mo. You are saved or you are unsaved? Sabi niya, Pastor, I'm unsaved. Tignan niyo yan. Pero nakakapakinggan ulit-ulit. Kaya mahalaga po yung may nangangaral. Acts 26:18, to open their eyes and to turn them from darkness to light. Ang gawain natin mga kapatid, buksan ang kanilang mga mata at sila'y patalikurin mula sa dilim patungo sa liwanag. So how shall they hear without a preacher? They cannot hear without a preacher. Ibig sabihin, ang preacher ay taong nagmamalasakit na ginagamit ng Diyos at nagpapagamit sa Diyos para ang iba ay makapakinig ng kaligtasang mensahe. At sa pamagitan ng mensahe na kanilang maririnig, sila'y makakaunawa at sila'y maliligtas. Yun kayo, yun ako. Ang mga binulag ng dyablo na kagaya natin ng una ay nakakaunawa. Kaya mga kapatid, dahil ang Diyos ay nag-uutos na tayo mangaral, ipangaral natin, huwag kayong mahiya. Share the gospel. Don't just be content that you are going to heaven, but not telling others about your hope. Share the gospel. Maawa tayo sa mga kagaya natin nung una para tayong mga pulubi, na dati mga patay gutom, na nakasumpong tayo ng pagkukunan ng masaganang pagkain para sa ating kaluluwa. Ang gagawin natin, ibabalita lang natin sa kanila. The source, ituturo natin sa kanila, the source. Merong pinanggagalingan ang aming pag-asa, si Kristo. Doon natin ituturo ang mga tao si Kristo. Hindi simbahan, hindi kautusan, hindi kultura, hindi mabuting gawa, hindi pamisa, hindi padasal, o kung ano-anong paraan ng mga tao. Ituturo natin hindi si Maria, hindi si Joseph, hindi si Peter, hindi si Paul. Ituturo natin walang iba kundi si Kristo. Maraming Diyos, salamat po ng maraming sa gabing ito. Napakahalaga po ng pangangaral, hindi namin kayang ubusin, isa-isahin ang mensahe na ito. Ngunit salamat po, lalo nyo idinidiin sa amin ang kahalagahan ng bawat isa. Hindi kinakailangan napakagaling naming magpaliwanag. Hindi kinakailangan napakadami naming alam na doktrina. Napakahalaga lang po, isa ang sinasabi mo para sa kaligtasan ng iba. Paano sila maliligtas? Mahalagang may mangaral ng tamang ebanghelyo, tamang Kristo, tamang Espiritu. Ang ebanghelyo ni Kristo na nagsasabing may namatay para sa iyong mga kasalanan. May nagbayad, may nagmahal sa iyo, may nagpahalaga sa iyo, at may nagnanais na huwag kang mapahamak kundi ikaw ay maligtas. Si Kristo, sampalatayanan mo. At pag sinampalatayanan mo si Kristo, ang banal na Espiritu tatahan sa iyo bilang tatak na ikaw ay pag-aari ng Diyos at hindi ka na kayang agawin sa kanyang kamay. Maraming salamat po. Ito'y aming opportunity. This is our chance. This is our time. This is our role in this modern world that we are the preachers of the gospel in our days. Pagpalaan niyo po ang bawat isa, matandaman o kabataan, bawat isa mag-desire, Lord, help me na huwag akong mahiya. Magbigay ako ng babasahin kung hindi ako makapagsalita. O kaya mag-imbita ako ng Bible study para sila'y makapakinig at mag-iimbita ako ng magtuturo. Gusto kong makapakinig ang aking mga kakilala at mga kaibigan. This coming Sunday, Lord, tulungan niyo po kami, madala namin ang mga tao sa simbahan.
Makapakinig po sila ng iyong pagliligtas at kabutihan. Hiling namin ang lahat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Maraming salamat po. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay aawit. Amen. Alam nyo, kinakailangan tayo, dapat lahat nagsusuko ng buhay para mangaral. Ha? Awitin natin yung at the cross. At the cross, at the cross, where I first saw the light. Nakapakinig tayo na ipangaral si Kristo na namatay para sa atin. Tayo po ay yan, nakalaya. Alright, awitin natin. Sige. English, Brad, English. Hindi natin maano yan. Baka yung Tagalog na hindi pa tayo magkaigi. Everyone, let us sing. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Amen. Would he devote that sacred head for such a worm as I? At the cross, at the cross, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am, yes, because of Jesus Christ, washed it for crimes that I have done. He groaned upon the tree. Amen. Lahat ng hirap ni Kristo sa krus para tayo tubusin sa ating kasalanan. At the cross, at the cross, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there Dahil napatawad, I received gumaan ang ating pakiramdam. and now Amen. Habang nakatungo at habang nakapikit po, kaunting paanyay, habang nakatungo at nakapikit po, sino ngayong gabi sa inyo magsasabi sa Panginoon, Lord, forgive me, maaring ako'y nagkulang ng pagsishare, kulang ako ng desire, kulang ako ng tapang, kulang ako ng lakas ng loob, para magbahagi ng salita ng Diyos. Pero ngayong gabi, Panginoon, nakita ko yung halaga, nakita ko yung ganda, nakita ko yung kabutihan na merong mangangaral. Nakita ko yung iyong kalooban sa aking buhay na ako'y isa sa itinalaga mo para mangaral at mag-share ng kaligtasan. And I am willing, Lord. Gamitin niyo po ako. Turuan niyo po akong patuloy. Hubugin niyo po ako. I may not be like others na mahusay, pero sa abot kaya ng biyaya na binigay mo sa akin, kahit magbigay ako ng babasahin, gagawin ko. Kung hindi ko man masalita, bibigyan ko sila ng babasahin. Hindi ko man sila mabigyan ng babasahin, ipapanalangin ko sila na sila'y makakilala. Hindi ko man sila mabigyan ng babasahin, hindi ko man sila makausap, iimbitahan ko sila sa simbahan para makapakinig sila. Or mag-iimbita ako para magkaroon ng Bible study sa kanila. Gagawin ko lahat ng paraan para sila makapakinig dahil interesado din ako, maligtas sila. Nagmamalasakit din ako na maligtas sila kagaya ko. Will you pray that prayer tonight, ngayong gabi? You have that desire. Pakitas nga po ang kamay and I will pray for you. Pastor, please pray for me. Gusto kong magamit din ako ng Diyos para sa kaligtasan ng iba. Pakitas nga po ang kamay. Will you raise that hand? Amen. Amen. I will pray for you. As you raise your hand and I will pray, Lord, kami po narito. Pare-pareho kami, Panginoon. Alam mo po, hindi kami perpekto. Marami kaming napabayaan. Pero salamat, ikaw ay nagpapaalala at nagbibigay sa amin ng biyaya at galak. Walang mawawala sa amin pag kami nag-share ng gospel. Dahil ito'y para sa kapakinabangan ng iba at para sa katuparan ng plano mo sa aming buhay. Lord, tulungan niyo po kami maging tapat sa panambahan. Dahil ang pagsamba at ang pagdalo sa panambahan ay patotoo na mahalaga ang Diyos. Ipakikita namin sa mga tao, mahalaga ang Diyos. Every time we come to the church, we are telling them without saying a word, we are telling them, we are showing to the world, God is important for me. Mahalaga ang Diyos sa aming buhay. Mahalaga ang Diyos sa aming pamilya. Kung mahalaga ang trabaho, mahalaga ang Diyos lalo tigit. Kaya hindi namin pababayaan ang araw ng panambahan. Magdadala pa kami, magyayaya pa kami ng mga taong dadalo sa panambahan dahil mahalaga ang Diyos. At mahalaga ang iyong pagliligtas. I-bless niyo po ang mga nagsipagtaas ng kamay na kami makapag-invite this coming Sunday, makapagdala kami ng mga bisita. Maligtas po ang aming mga bisita.
At kami po ang unang matutuwa pag yung bisita namin nakakilala sa iyo. I-bless niyo po ang bawat isa sa kanilang trabaho, sa kanilang kalusugan, sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga pinagsisikapan. I-bless niyo po ang mga mananampalataya. Pagalingin po ang mga may karamdaman, pagtagumpay na tugunan ang mga nangangailangan. Maraming salamat po sa gabing ito. I-bless niyo po ang aming mga titipuning kaloob. Pagpalaan niyo po ito na paramihin, pasaganahin upang lalo ka naming paglingkuran. Hiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo at magtipon po tayo ng ating mga kaloob, mga kapatid. Amen. Okay. Amen. Tayo po tumayong lahat. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Amen. So, let's pray for this coming Sunday. Meron tayong mga kaibigan, mga bisita na madala. Kung mapupuno natin ito, punuin natin ang mga tao, yung lahat ng mga nag-i-invite. Manaming Diyos, salamat po sa gabing ito. Ingatan mo po kami sa aming paghiwa-hiwalay. Salamat, may nakarating sa amin. Tamang Ebanghelyo, tamang Kristo, tamang Espiritu, tamang salita ng Diyos. Kami po'y ligtas na at ngayon kaming mga ligtas na kami naman ang magbabahagi at mag-aakay at magmamalasakit sa iba. I-bless you po ang iba pang mga pangangailangan. Alam mo na bago pa kami magsalita. Alam mo na ang pangangailangan ng bawat isa. Dinadalangin ko po sa inyo, bawat tao, bawat individual, ano man ang kanilang trabaho, ano man ang kalagayan sa lipunan, estudyante man, o hindi nag-aaral, nagtatrabaho man, o karaniwan, ina at ama ng tahanan, o mga retired, o kaya ay kami po ay naghahanapan ng trabaho. Ikaw na po ang mag-provide ng lahat ng ito. Mga missionaries namin, Lord, ingatan niyo po, ikaw na magpala, ikaw ang tumugon sa kanila. Mga kapatid namin na narito sa loob ng bansa at nasa labas ng bansa, ikaw na po mag-ingat at tumugon sa kanilang pangangailangan. Maraming salamat po sa gabing ito. Binabalik namin ang papurit pasalamat at dalangin namin ang mapayapa, maunlad, matagumpay na bayan at pamiminuno ng aming mga leader. Gabayan niyo po sila at tulungan. Hiling namin ang lahat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. 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 Maraming salamat po. Magandang gabi sa lahat, maging sa mga naka-online. Amen po. Shake hands with one another. Kamayan po natin ang isa't isa at i-share natin yung ating galak sa Panginoon.